The date today is Friday, May 9. So, New York session, 9:20 na. Yung price nasa equilibrium ng 4-hour time frame. Tapos, parang ginagawa niyang resistance itong equal lows ng 4-hour na break niya kahapon. So, tingnan natin kung meron siyang lalabas na entry pattern natin. Tapos, meron ditong relatively equal highs ng 15 minute na na-break. Parang yun ang ating pre-manipulation na liquidity. Ito. Tapos yung equilibrium, ang ating high time frame key level. Equalize. So, ganyan tayo. So, this is trading. Dapat boring. Sabi nila, dapat boring ang trading. Huwag kang excited, huwag kang ma-excite. Dapat nabobore ka. Tulad ito, nag-iintay ng time. Nag-iintay tayo ng para sumunod yung price sa ating trading plan. Pag hindi niya binigay yung mga requirements natin para sa requirements ng trading plan natin, wala tayong gagawin. Intay lang ng intay. Pagka nilabas niya yung ating entry patterns at saka yung mga rules natin sa trading plan, dun lang tayo may gagawin. Pero hanggat wala, ganito, intay lang. Panoorin lang. Tape reading. Panoorin ang price na nung na-hit niya yung ganito, anong ginalaw niya. Ganun dapat parang i-familiarize natin yung sarili natin sa mga ganun na na-hit yung ganito ang ginalaw, like that. Katulad nito, nung na-hit niya yung equal lows, ginawa niyang resistance, walang nag-weak na siya, hindi niya inaano ng body niya. Displacement below. Isa yun sa mga tinitingnan natin, yung displacement. Kapag itong candle na to nag-close below this candle, mag-e-enter ako. Kaya lang, hahanapin ko sa smaller time frame yung entry ko. Nagsaset ako ng mga requirements ko para kay price. Sabihin ko price, pagka ito break mo, ganitong gagawin ko. Pag hindi mo break,
hindi ka sumusunod sa akin, so hindi ako mag-e-enter. No trade. O tumaas siya. So I think ito ang gusto niya, itong OB. Tingnan natin. Meron na namang mga equal lows dito. Tapos nasa may 4R FPG sa baba nitong equal lows. So napaka malaking pang-akit kay price na bumaba siya dito. Pero tingnan natin ano ang gagamitin niya para bumaba dito. Parang kailangan niya ng gasolina. Para makarating siya dito, saan siya magpapakarga ng gasolina? Dito ba siya sa equal lows na gagawin niyang resistance? Pero kasi, or itong equilibrium ng high time frame equilibrium ng 4R ang gagawin niyang high time frame key level, or itong OB ng 4R ang gagawin niyang key level para magpagasolina. Tapos pag nagasolinahan na, iti-take out niya na itong mga ibang mga liquidities. So I'm going to set an alert na pag na-reach niya itong 4R na OB, saka ko siya babalikan. Gumawa siya ng maliit na ano dito, maliit na 15 minute na FVG. Magagamitin niya para umakyat papunta sa OB4. Tingnan natin kung makakakuha tayo doon ng ano. So, pag tinurtle soup niya ito, baka gamitin niya ito papunta dun sa OB4. Nasa baba naman na yan ng high time frame equilibrium. Tingnan natin kung bibigyan tayo ng ating entry. Ayan. Kasya yung ating 1:3 bago makarating ng OB4. Ang 1R natin, bullish na tayo sa 1R eh. Break natin yung break natin yung important high. Bakit siya important high? Kasi nag-break siya ng low. This high broke a low. Relatively equal lows pa yan, oh. Ang na-break niya, kaya important siya. Kaya pag break itong important high na to, na-break natin, so it will signal a shift in the market structure. Kaya naglagay ako dyan ng market structure shift.
Pero sa 1 hour pa lang yon. Yung sabi ko kayo na nga, sa 4 hour, ayan, may maliit na higher high, then lower low, then na-break itong higher high na maliit na to. Pero medyo hesitant pa ako sa 4 hour kasi pwede siyang maging pwede pa niyang gawing, kung itong gagamitin, pwede pa siyang retracement. Nasa golden zone siya ng retracement itong OB4. Kaya pwede niyang bumaba pa siya. Pero I think ito na ang low Ito na ang low of the week. Kaya hindi ako pa sure. So, pagka lang nilabas niya yung aking ibang hinahanap na mga confluence, saka ko lang magiging sure na yun na yung setup ko. Right now, 60-40 ako. Kaya, tsaka dahil Friday, mga small RRs lang ang kukunin ko. Baka mag 1:2 lang ako. Kasi Mondays and Fridays, mga maliliit ang galaw ng price. Unlike Tuesday, Wednesday, Thursday. Magsiset din ako dito ng timer. Kung alin ang uunahin niya nagagamitin. Sa 5 minute, tayo bullish. 1 hour, bullish. 15 minute, bullish. 1 hour, bullish. 5 minute, bullish. 1 minute, bullish. Pre-break niya itong range, Gumawa siya ng range. Pre-break niya. Tingnan natin kung ito yung manipulation. Pag nag-pop up ito dito sa OB na 4 hour, bababa ito. Okay, nag-alarm na dito sa 15 minute na FVG na maliit. Tapos, sa 15 minute, ito rin ay nasa discount. So, tingnan natin kung meron siyang iaano sa ating entry. So, ayan na turtle soup niya. Tingnan natin yung ating entry pattern. Then, 01 na. Okay, mag-enter ako. Bye.
So, ang DOL ko itong 4 hour na OB. Pero dahil biyernes ngayon, ito ba? 1:2 na ba to? Ano pa bang pwede kong DOL? Yung 4 hour OB lang. Anayin ko lang itong high na to. So that is 1:9. 1.9 na RR. Ay, hindi ko na anong tawag nito, hindi ko na papangarapin itong OP4. Mag-happy na ako dito sa 1:1.9 na to. Again, bakit? Kasi Friday ngayon. Mondays and Fridays, maliliit lang ang galaw ng price. So, wag tayong greedy.
Okay, that's it, pansit. Thank you, Price.